test. Mic testing. Alright, atong sugdan, atong panimbaon this evening, mayong gabi sa Matagusa. Atong sugdan pinagi sa pagkanta, atong hangyo akong hangyang Matagusa sa pilog sa pagtindog. Let's sing our first hymn this evening, mga isunan, aron sa pag-andam sa atong tagsa-tagsa nga kasing-kasing. Andam na ba itong Matagusa? Say amen. Let's sing hymn 250, Blessed be the name. Let's sing this loud and clear, mga isunan. Sing verse 1, verse May gabi sa Matagusa. Salamat sa Ginoo nata karon sa simbahan. Amen. Aron mosimba sa Ginoo sa espiritu kamatuoran, magampo po siya. Amen. Salamat sa awit bulahan ang ngalan sa Ginoo. Kay siya atong maluluwas, siya pud ang atong taga-provide, siya ang tanan sa atong kinabuhi. Ita mo dugay no, atong ikuan natong prayer list. Parayon ampo ka Pastor Toto uban siyang pamilya, dayon strength sa mother-in-law niya, si Ma'am Sani pod physical, emotional strength sa pagatiman karon sa iyang mama no. Iampo na to si Ma'am Sani. Then God's provision para sa mga church facility diri sa atop, then sa uban pa nga kinahanglan sa church, financial pod atong yampo. Dayon Alan's family no, comfort sila ha, ugma ang lubong. Karon unya niguman sa serbisyo kung naay gusto maadto didto, maglamay, naay hino mo hato didto dayon muli po diri din kung kuan nakaisakyanan kung mato ka try masulti sa uban para ang uban makaapil pod sa paglamay. Last vigil unya na magwali Pastor Joben iampo po nato na tabangan sa Ginoo nga naay mga tao makasabot sa kaluwasan. Unya ugma ang makumital si Pastor Erwin, ipre na to gamiton si Ginoo nga ma-comfort ang pamilya dayon unay dili paluwas sa pamilya makaangkon sa kaluwasan atong yampo na. Dayon Samuel David no, anak ni Ma'am Rusa nag-ubos siya sipon ay pre na to nga kuan. Si Bila pod apo niliklik no, adugay na ni siya nagkuan kaning naghilanat ba tong niaging kuan Domingo nagpatabang si Donald ug ampo, luya gid ang bata gyud atong yampo nga maulian si Bella. Then si Ma'am Joy Gubangko recovery, God's provision alang sa iya. Ping Carisusa kasi ni Ben ampo po na to recovery. Then ang asawa ni Brother Randy, yan po na to nga matambalan siya po sa iyang problema sa tiyan. Jilaika Dala, resulta sa biopsy, God's provision. Virginia Reyes, so ni Ma'am Eileen, i-pray po na to. Chirit Villanueva, ampo po na to si Ma'am Chirit, no? Medyo naan siya sa banig, but ato yan po ang Ginoo, unsang kabubuton si Ginoo sa iya. Dayon,
I-pray po nato ang si missionary GC o si Ma'am Cheris Marquez, good health, dayon provision sa ila. Sa December no, si atong speaker, yan po na to nga gamiton sa Ginoo sa Thanksgiving, gamiton sa Ginoo maitili nga magpasabot sa tuwa siyang pulong aron kita makasimba, magpasalamat sa Ginoo. Ayo kalimot pod kana nga karon nga December, yan po na to ang church matag usa nga daghang tag event, kantata, kining recital, dayon Thanksgiving, dayon ang uban magbiyahe. I-pray na tong magbiyahe sila dayon atong ikwan. Ayaw mo kalimot kung biyahe mo. Magsimba gid mo kung asa mo moadto. Dili pwede nga dili magsimba. Dayon kana atong buhaton dayon kung makabalo kag sangyaw, bisan dili ka kabalo mo sangyaw pagdala lag trucks. Ibilin si mong mga parente dayon kung dili mag-invite kag pastor. Magpawali ka dito sa imong kaliwat wa. Simple lang kay para na maluwas, mag-invite lang kag pastor. Dayon itapukon imong kaliwat, mga bata bisan kinsa basta maminaw sa pulong sa Ginoo. At least inigbalik nimo nanay luwas nga parinti nimo, amen. Manang himuon dapat. I-pray na to ang magbiyahe, magbakasyon dayon kung naamoy kanang plano magbiyahe, sulti mi para maapil mo namo sa pag-ampo. Para makaampo mi dayon makabalo mi nagbiyahe mo para dili mi mingawon. Amen. Dayon si Brother Manuel Bingaura, i-pray na to si Brother Mambing. Itong mga igsoon nga nasa edad, mga membro of this church, iampo na to sila. Na yung mga buntis po, si Maria Lorena Pudiran, then Sophia Ingoy, Domen, Ashley Linggusan, buntis sila, iampo po na to. Dayon, natay mga ampuana no, nga wala na to gikwandri, inalang ta updated ta sa prayer board. Ikuan na to, na yung mga ampuanan dito nga, ilan na to iampo, pwede na to ikuan. Keep, si tawag anay? Kanunay ka na connection sa church ba? Dito sa prayer board. Okay ta, say amen. This time no, manyanyo ko sa mga lalaki, tindog ta palihog, dito sa front. Dayon, after pila ka minuto, ganyan ako si Brother Bayo, mag-pray sa at sugod sa pagsimba. Mababae, kung asa mo, dira lang. Yapil po sa atong pagampo ang atong pagsimba karon, labi na sa magdala sa pulong si Ginoo.
Kanimo mong Diyos, ug langitong Amahan, Ginoo, salamat Lord sa dugang adlaw Lord God sa kinabuhi nga maghatag kanamo. I pray Father nga ikaw uban kanamo Lord God, labi na sa mga panimbahon karon Lord God. Ikaw bless Lord sa mga pulong Lord God nga imong ipadala pinaagi sa mga mensahe sa mga mensahero Lord. Nga kini mapadala sa mga Lord God, sulod na mo sa mga kasing-kasing Lord God, makinabuhi Ginoo. Ginoo, ako sa nag-aampo sa malampuanan Lord God, labi na sa mga pastor Lord God sa Korea. I pray Father nga ikaw maghatag provision, protection sa iya Lord God. Labi na Lord God siyang ugangan. I pray Father nga ikaw maghahikap siyang balatian Lord God. Ikaw maghatag og ikong kusog kaisog kanila Lord God sa atubang sa mga challenges sa isip Kristohanon Ginoo. Ginoo, ako sa nag-aampo Lord sa mga kaigsunan na mo Lord nga naibalatian sa lawas. I pray Father nga ikaw maghahikap nini Lord God. Aron dili kini mahimong babag Lord God sa pagserbisyo diha kanimo. Lord, also pray Father bisan pa man sa mga nagpadulong pa diri, ikaw maghatod sa balay ng lampuanan Lord God, nga safety Lord God, and even pa man Lord God sa mga church leaders Lord God, especially sa mga men. Pray Father nga ikaw maghatag tuwang kaalam Lord God, nga sila may magiya Lord God, labi na din mga iglesia Lord God. Lord, even for the staff Lord God sa mga church, nga ikaw ban kanila, tagi wisdom Lord God. I-bless silang serbisyo diha para kanimo Lord God. Bless them Lord God according to their faithfulness Lord God. And Lord, I pray also Lord sa mga needs sa church Lord God. I pray Father ikaw maghahikap sa kasing-kasing Lord God, sa imong mga alagad, sa imong mga members Lord God, sa imong mga katawhan. Sila Lord God mag-help sa church Lord God, especially sa finances Lord God. And Lord, also pray Lord sa umabot ng mga events Lord God. Karon nga man, I pray Father nga ikaw bless Lord God. Gamitan kini Lord God nga hikap sa mga kasing-kasing Lord God, especially Lord God sa mga tao Lord God nga wa pa nakaangkon og kaluwasan Lord God. Gamitan kini Lord God nga muy dalan Lord God nga sila makaangkon sa kaluwasan Lord Ginoo. Lord, san pa man sa magpadayon Lord God, I pray ikaw magauban ka naman. So pray Father nga ikaw maghatag pa sa iluan sa mga kalapasan. Aron ayan kami Ginoo sa utakos pagtawag sa mga landog bala ang ngalan Ginoo. Ginoo, wala kami mahimok, wala ikaw kung basa kami tanan og iampo ginasalig na pasalamatan sa Jesus Ginoo minluwas. Amen. Let's continue singing mga igsunan. Pabili lang sa paglingkod. Let's sing our second hymn this evening, Near the Cross. Akong giyang yung matag-usap. Please, kanta takusog, amen? Kaya atong gikantahan, atong buhi. Nga Ginoo, I know, kapoy mo, pero atong tagaan og kanang value, atong gikanta ba, atong tagaan og importance. Okay, atong awit dun sa kusog. Let's sing Near the Cross. Let's sing this uban sa pagsabot mga isunan, pero anay o gikan sa tuwang kasing-kasing. Let's sing verse 1, verse 2, and the last verse. Verse number 1. Jesus came near the cross, the precious fountain. Amen. Free to all the healing stream flows
wonderful singing mga igsoon, ano? Salamat sa pag-awit ug kusog. This time agtuta sa itong pag-abi-abi sa matag usa. I believe wala man tayo bisita karon, no? So pero kung gyang yung matag usa sa puliog sa pagtindog, atong welcome, atong ipakita nga nalipay ka, na nakita nimo balik karon midweek service ang imong igsoon sa pagtuo. Ipakita tinadanay. Amen. Let's sing our MABC welcome song mga igsunan. And sa itong pag-shake hands mga igsunan, di ta malimot apil ta kanta, okay? Apil ta kanta. Let's sing all together. Ready, sing. You are welcome to where ay pabilin si mga lingkuran mga igsunan. Tuyo ka, agtua tuyo ang imong igsoon sa pagtuo. Our King of Christ Jesus, saving power and redeeming love. Sing it. Sing. Christ's return is coming soon. In the morning, night or noon, but until the dawning, MABC. Well, let's sing one more time, magsunan. You are welcome to worship Jesus, our King. Christ's return is coming soon. In the morning, night or noon, but until then, join in MABC. Welcome. So once again, mga igsunan, welcome sa Matagusa. Akong gyang yung sa plug sa paglingkod, and please paminota sa ito ang mga announcements. Amen. Maayong gabi sa atong tanan. Salamat sa Ginoo nga nakahiusa na po ta diri sa Balay Tigumanan sa Ginoo. Welcome sa ato ang midweek prayer service. Salamat nga nakaabot ta diri. Then prehan po nato atong mga kaigsuonan nga padulong diri, no. Labi na ngaron nga oras, grabe ka traffic jud kayo. No, so prehan nato nga makaabot sila diri nga safe and sound. So this time, no, magkuantag announcements, no, padayon niya po ng ato ang weekly activity sa church. Nagyapon tay ay Tuesday o Thursday, nagyapon tay Bible study, no, sa ato mga tagsa-tagsa ka mga area. And then Friday, padayon niya po ng ato ang men's prayer meeting every 7 p.m., no, every 7 p.m. Friday. And then Sabado, padayon niya po ng atong extension class, Bible studies, visitation, soul winning, o kanano. And then dirita sa itong mga schedules of events, no, this coming December 7, no, mga members, basig na mo yung mga bata dra. Pila edad nga ni Brother Dante, 12 years old below, sa Pikas, no? 11 below. Dito sa Pikas, na sila'y, children's department, na sila'y Christmas fellowship, no, karong December 7, no, una ilaha kay para makabuylo sila ko ano. And then so kung namay mga bata or mga namay gipang invite nga mga ginikanan na sila dala mga bata, dadalang ninyo dito sa Pikas kay karong Sunday, karon namang Sunday, no, naa sila Christmas fellowship sa children's department. And then this coming December 14, no, hapit na. Prihan na to niya itong mga kaigsunan, nga apil aning Christmas kantata, kaya itong mga singer, no, kay grabe ilahang preparation man, no, isod kuan yun, no, prihan na to, nga tagaan og may palawas, no, nga labi na pod, ma-perform gin nila ang ilahang gipraktisan, kay usahay ba, grabe practice niya, karon pag-abot ana nga time, no, masakit, so prihan na to, no, nga kita mahimong kuan ba, kanang madaugon ang ato ang Christmas kantata, no? 45 minutes kanta, grabe ka. Kuan na ba? So prihan nato, no, ang mga singers ani, and then sa mga kuan po, no, ma-invite tag mga friends nato ani. Labi na kana mga wala pa gyud ka kuan, no, panasangyawan, wala pa ka dawat kang Kristo ng ilang Dios so personal na manluluwas kay mga mensahe ani nga awit kuan gyud about the gospel of our Lord Jesus Christ, no, sa pagpaminaw palandaan sa kanta, maset na daw nilang kasing-kasing
nga humok na daan ba aron inig-share sa pulong si Ginoo, dawaton nila si Kristo nga ilang Dios ug personal na manluluwas. And then this coming kwan pod, December 19, Friday, no, naay kuanra atong mga estudyante nga kuan sa music, no, naay gitawag nato dra no nga Christmas music recital, no, ang ato ang kuanan na no, ang ato ang attendance is their encouragement, no. Madasig yun yung mga player na to ani, mga dili player, mga estudyante, no, nga nag-eskwela, nagtuon sa music kay dili ba lalim ni, no, di ba sayon ang kuan og music, ako kuan ko og music, so ganahan kog music pero music di ganahan sa kuha. Di gyud makaya kung wala sa imuha ning kasing-kasing ni music, di gyud ka makakuan ani. No, mura pug calling ba kung mag full-time service, kung wala kay calling, unang gyud ka. No, okay. Kung mo pa niya music, no, wala ni sa imong linyada, maglisod gyud ka, no. Pero passion na nini mo music, maski unsa ka lisod makapadayon may gyud na, no. Pero prehan niya po nato ni sila no atong mga recitalists, no, nga maka-perform sa ilang gipraktisan. No, grabe kita na ko niya atong mga kuano, mag-practice sila ba. Kuya kayo mga kuan gyud. No. Prehan po nato ni sila, and then this coming December 21 ang atong Thanksgiving Sunday ug ang atong Christmas fellowship. Please pray, no, papuan nato ni nga mahimong madaogon, no, nga mga preparation palandaan, no, ug sa budgeting, so kana ra man gyud problema, no. Ang budget. Ang pag-prepare walay problema, ang budget. No, so prehan nato nga provide sa Ginoo tanan nato mga panginahanglanon nga kaning ato ang kuano mahimong madaogon atong Thanksgiving Sunday ug ang atong Christmas fellowship. Prehan nato ato ang kuano ni guest speaker Missionary JC Marquez, no, og makaagto sila diri Ma'am Cherish, no, yang asawa, makabisita sila balik diri, no, madasig pinagi sa pulong sa Ginoo nga kuan sa tuano og sa ilaha pod nga missionary, prehan po nato gyud, suportahan nato sila kay dili lalim gyud ang mag-missionary labi na dra sa ilang lugar, no, Malaysia, no, wherein majority sila dra is mga Muslim gyud, no, munang prehan nato sila sa ilang good health, sa ilang finances, tanan, no, sa ila ampuan nato sila gyud. And then kanilang no atong mga announcements for tonight. So before ta magkuha sa tong maguli sa atong tithes, maghatag sa atong offering, no, magbasa ta og missionary letter. Ito missionary letter gikan sa kuno missionary from Thailand, no, walay lain kundi si brother missionary Ricky and Ma'am Helen Mabasa. No, ana siya diri, their pastor Rupo Paclibar and Mount Apo Baptist Church. Grace, mercy, and peace from God the Father and Christ Jesus our Lord be unto you. By God's blessings, our younger daughter, Micaela, has already taken the licensure exam for teachers last September 21. We are prayerfully hoping for a favorable result for her. She had also finished her Bible college studies last May. She is currently the choir directress and a good news teacher in our sending church, the Shield of Faith Bible Baptist Tabernacle. As parents, we are very much delighted to hear from her that it is her heart's prayer to serve also with us in our mission field. Now, hopefully, until her own calling becomes vivid in her prayer, her spirit, as she also has offered her life to the ministry. Our older daughter, Erica, is now serving in Mount Zion Baptist Church under the pastorship of her father-in-law. She is currently teaching at Gospelite Christian Academy and Bob Jones Memorial Bible College. She also handles one-on-one private lessons through Lila. No, Lila, pasabot na nilang Lila is Liriko ng Langit. Music kuan nila dito. Music, sa kuan pa ba? Music department. Ilang tawag ato? Lila. Liriko ng Langit. An online music teaching platform. I am now on my 3 months language review, no, si missionary Mabasa. Nasa diri, I am now on my 3-month language review program in preparation for my upcoming language examination in November, which is to be given by a Thai government agency. Passing this test is a prerequisite for our visa application as missionaries. And we are currently partnering with Pastor Pran Pradit, whom we are praying for if your church could consider him in your love and care
in your world missions program. He is a Thai pastor trained by a Filipino missionary, Dr. Ronaldo Gutlay of Grace Baptist Church in Pathum Thani, Thailand. Yan na siya, Dre. We are praying for these brethren for their spiritual maturity and strength to become a blessing in planting the seeds of the Word of God by the gospel tract giving and soul winning in their locality in Lup, Buri province. We are praying to start our discipleship program with our young people in November. Thanks be to God that a young man has committed himself to help interpret for me in communicating with their fellow Thai. Praise be to God, and we thank you too for being one of our rope holders and for sharing with us your love and care through the Asian Baptist Clearinghouse for the second and third quarter of 2025. The grace of our Lord Jesus Christ be with you all, your co-laborers in Thailand, Missionary Ricky Mabasa and Sister Helen Mabasa. So, muna ako missionary letter nga atong gibasa, no, nga Missionary Ricky Mabasa, unya ako ning butang nito niya aron pwede ninyo mabasa pod, no, Pastor Missionary Ricky Mabasa. So kana lang, no, akong hangyaon ng ato mga usher dol ri sa tubangan. Anyone, no, need og offering envelope, taas lang inyong kamot. Need og offering envelope. Salamat, no. Ready na tanan. Prepared na. So akong hangyoon si Brother Rodel. Praise sa atong tithes and offering, and also our faith promise for missions giving. Shall we pray? Gracious Lord, loving Heavenly Father, we praise, we thank you once again this wonderful evening you've given us and the privilege to be in church and to hear thy word being preached to us. We pray, Lord, that you will not only bless our singing, but also, Lord, as we give back our tithes and also our commitment for mission. Lord, may we give cheerfully, for thou lovest a cheerful giver. In Christ's name, amen. Alright, this time we're gonna give our regular tithes and offering and our faith promise for missions giving. Salamat. This time, no, atong andamon ang atong kasing-kasing ug unahuna, no, labi na sa pagpaminaw sa mensahe sa pulong sa Ginoo. But before ta maminaw, no, sa mensahe sa pulong sa Ginoo, maminaw ta sa maghatag special music. If I search through the pages of history, look through the halls of time, seeking for the greatest gift of all, a gift to all mankind, I would step in a manger in Bethlehem, bow and wonder there.
See a tiny present wrapped in love, a gift beyond compare. Oh, the greatest gift, oh, the greatest gift of all, sent from a loving Father in the form of a child so small. All the wealth of heaven's splendor, wrapped up in a child so tender. Oh, the greatest gift of all the world is Jesus. If I look for the gift that reigns supreme above the hills of time, a gift to fulfill its prophet's dream, the highest gift sublime. If I ask every angel in paradise, where can it be found? Heaven's mighty host would start to swell, the earth and sky resound. Oh, the greatest gift, oh, the greatest gift of all, sent from a loving Father in the form of a child so small. All the wealth of heaven's splendor, wrapped up in a child so tender. Oh, the greatest gift in all the world is Jesus. All the wealth of heaven's splendor, wrapped up in a child so tender. Oh, the greatest gift in all the world is Jesus. Oh, the greatest gift in all the world is Jesus. Check. 1, 2. May gabis tanan. Bagrong ba? Ay, kasi tawagan na. Wala na, okay na. Okay na. So, matagusta sa ato, nakadawat mong gudog regalo, no? Uban sa inyo ha, nindot ang nadawatan na regalo. Kanang mga example, relo, mga cellphone, iPhone, diba? Pero kana siya nga is dili na sa mao ang pinaka-greatest. Diba? Ang sasama sa kikanta, ang pinaka-greatest na regalo mao si Kristo mismo lang. Amen? So, karon dito magdugay, no? Adto ta sa atong ginatawag nga pag sa basa sa pulong sa Ginoo, palihog sa pag-abri sa inyong Bible, tapos manindog sa Daniel chapter number 3, verse number 1 to 18. Daniel chapter number 3. Saan nadapita? Daniel chapter number 3. Ano ba ang tanan? Wala pang uban. Ginangita pang uban. Daniel chapter number 3, verse number 1 to 18. Sundalan sa inyong mga mata. Ako lang magbasa, no? Para mamaayo kung magbasa sa pulong sa Ginoo, no? So, verse number 1. Noon sa pulong sa Ginoo, Nebuchadnezzar, the king, made an image of gold
whose height was there 60 cubits, and the saan eh? breadth, breadth thereof 6 cubits. He set it up in the plain of Dora, in the province of Babylon. Then Nebuchadnezzar, the king, sent to gather together the princes, the governors, and the captains, the judges, the treasurers, the counselors, the sheriffs, and all the rulers of the provinces to come to the dedication of the image which Nebuchadnezzar the king had set up. Then the princes, the governors and captains, the judges, the treasurers, the counselors, the sheriffs, and all the rulers of the provinces were gathered together unto the dedication of the image that Nebuchadnezzar the king had set up. And they stood before the image that Nebuchadnezzar had set up. Then, and herald cried, herald cried aloud, to you it is commanded, O people, nations, and languages, that at what time ye hear the sound of the cornet, flute, harps, sackbut, pagbasa ni, psaltery, sa pagbasa ni, dulcimer, tama ba? Dulcimer, o basta mo na, all kinds of music. Ye fall down and worship the golden image that Nebuchadnezzar the king had set up. And whoso falleth not down and worship it shall the same hour be cast into the midst of the burning fire furnace. Therefore, at the time when all the people heard the sound of the cornet, flute, harp, sackbut, psaltery, and all kinds of music, all the people and the nations and the languages fell down and worshipped the golden image that Nebuchadnezzar the king had set up. Wherefore, at the time certain Chaldeans came near and accused the Jews. They spake and said to the king Nebuchadnezzar, O king, live forever. Thou, O king, hast made a decree that every man that shall hear the sound of cornet, flute, harp, sackbut, psaltery, and dulcimer, and all kinds of music shall fall down and worship the golden image, and whosoever faileth not down and worshipeth, that he should be cast into the midst of a burning fire furnace. There are certain Jews whom thou hast set over the affairs of the province of Babylon, Shadrach, Meshach, and Abednego. These men, O king, have not regarded thee. They serve not thy gods, nor worship the golden image which thou hast set up. Then Nebuchadnezzar, in his rage and fury, commanded to bring Shadrach, Meshach, and Abednego. Then they brought these men before the king. Nebuchadnezzar spake and said unto them, It is true, O Shadrach, Meshach, and Abednego, do not ye serve my gods, nor worship the golden image which I have set up? Now if ye be ready that at what time ye heard the sound of the cornet, flute, harps, sackbut, psaltery, and dulcimer, and all kinds of music, ye fall down and worship the image which I have made. Well, but if ye worship not, ye shall be cast the same hour into the midst of burning fire furnace. And who is that God that shall deliver you out of my hands? Shadrach, Meshach, and Abednego answered and said to the king, O Nebuchadnezzar, we are not careful to answer thee in this matter. If it be so, our God whom we serve is able to deliver us from the burning fire furnace, and he deliver us out of thine hand, O king. But if not, be it known unto thee, O king, that we will not serve thy gods, nor worship the golden image which thou hast
mag-ampot ang mga igsunan. Let's pray. Ginong Diyos, salamat karon na na. Salamat sa imong kaayo sa among kinabuhi. Lord God, gaampo ko Ginoo. Ikaw magapanalangin sa matag usa, pinaagi ang imong pulong, makatunan namo unsay angay buhaton. Gapuyo diri sa kalibutan, mga subay diha sa imong kabubuton. Tabangi lang kami, biyahe kami sa imong balang espiritu ug kondikta sa imong kasing-kasing. Ug apply na mo imong pulong. Lord God, we are nothing without you. In Jesus' name we pray. Amen. So, palihog sa paglingkod. So, medyo taas-taas sa atong pagbasa, no? So, yeah. 1 to 18 man. Pwede na ito itawasan kung gusto niyo. 1 to 30. Taas na kayo, no? Pero there sa Daniel chapter number 3, verse number 1 to 18. So, nakoy question sa matag-usa, no? Ay, question. Kaning sa public school or either sa ano ganin yung private school, nabanay sa private school kaning defense naba na sa private school, naba no kanang mag-defense ba kanang example kaning abortion dipinsahan nimo nga illegal ba ni or legal, no yana ba, no kung natunong ka sa ginatawag nga legal, ha, debate ana mag-debate, di ba ana, or dipinsahan nimo na siya, di ba, klaseng ano, kung magtunong ka labi na gigustuhanan ka matunong ka kanang ginatawag nga sani kanang legal ang abortion. O saan mo pagdepensa, no? Labi nagkristohanon ka sikwahi sa imuhang ginatawag nga pagtuo. Barugan ba kaha nimo kanang legal nga ano na ataasan ka nga dipinsahan nimo na. No, siguro say buhaton nimo langanin ka ba o dayunon ba nimo? Nga na kasagaran ng mga subject karon sa mga sa public school or sa private school, nga na ba nga ano, so kung ikaw natunong nga na, di ba ang imong buhaton paningkamutan nimo gyud nga dipinsahan, barugan gyud nimo nga tama ni nga butang, di ba, mo na imong buhaton. So nga ana sa public school yan ang buhaton nila nga barugan nimo nga tama gyud ni siya. So how much more atubangan sa Ginoo, no? Makabarog ba kata barugan ba nato ang atong pagtuo atubangan niya, no? Now karon tanawon nato sa atong text nagiingon diri nga sa diin kung asa ang si Nebuchadnezzar nga naghimo og an image of gold. So no, naghimo siya ana. So ang disenyo ani naa sa chapter number 2, chapter number 1, chapter number 2. Mabasahan nimo diha. Ang disenyo ani nga gihimo nila nga gold, image of gold, no? Mo na ilang giano. So karon naghimo siya ana, then naay balaod ana, may tungod ana. May balaod ana, may tungod ana. So diri makita nimo makita nimo kung unsa gihimo sa tulo ka Hebrehanon. Kung giunsa paghimo sa tulo ka Hebrehanon nganong nagbarog sila. No, why kaning tulo or si Shadrach, Meshach, and Abednego nagbarog sa or ni-refuse sa pagbao anong ginatawag nga asa kaning ginatawag nga to the golden image. Anong gi-refuse nila ni? Usay reason. So ato makita diri sa atong text again nga si
Nebuchadnezzar naghimo og kaning golden image. Golden image. Then adunay siyempre kung paghimo niya ni adunay kanang command or balaod nga dapat unsay angay buhaton sa mga tao. So there is a verse number 1 atong mabasahan dali si Nebuchadnezzar. Makita nimo da Nebuchadnezzar the king made an image of gold. The king made an image of gold. Some sa scholar ani mga kaigsunan ingon sa mga scholar nga nag ano ani is kaning pagpahimo ni Nebuchadnezzar ng statwa na lang atong ingon dire, no, nga is mao ni siya daw ang this image in memory of sa iyang papa. Iyang papa daw na si Nabopolassar. So mo nang iyang ano. But na some others na na-convince po ani nga is ang kaning paghimo niya sa kaning golden image is that nagtukoy mahitungod sa God nila. Gods nila nga mao si Bel. Mao si Bel ba? Yan ang Bel nila ginatawag. So ang the pagan god of Babylon. Mao na ilang gipasabot. But ang imo tan-awon diri sa atong context, sa atong text mismo nga it refers sa iyang mismong kaugalingon kay Nebuchadnezzar. Di ba? Nano man nakaingon ko nga sa iyang kaugalingon. So balik ta sa chapter number 2. Di ba? Sa chapter number 2, makita nimo diha nga kaning dream na iyang nadamgo. Di ba? Una ni damgo si Nebuchadnezzar. Humana ni damgo si Nebuchadnezzar, gi-interpret ni Daniel ang iyang damgo. After nag-interpret ni Daniel ang iyang damgo, nagpatindog siya dayon kag revolto. No? Kani nga image iyang para niya sa iyang kaugalingon mismo. No, in Daniel chapter number 2 verse number 38, nagiingnan siya diha ni 38, and wheresoever the children of men dwell, the beasts of the field and the fowls of the heaven hath he given unto thine hand, and hath made the ruler over them all. Thou art this head of gold. So, ang giingnan siya ni Daniel ba, may tungod na ikaw ni ang head. Karang head made of gold na siya. Mo nang giingon ni Daniel sa iha. So, pero makita nimo diha makigsunan, imbis nga magpaubos sa iyang kaugalingon, kay nakadungog sa mismo kung unsay giingon ni Daniel. Nagiingnan sa balik ka sa chapter number 2 verse number 36. This is the dream. Mo na imong damgo. And he will tell the interpretation thereof before the king. Thou, O king, kanagingnan niya nga ikaw Nebuchadnezzar art a king of kings, kanang hari sa hari. No? For God, ingon niya diri. For God of heaven hath given thee a kingdom, power, and strength, and glory. So, katsayod siya mismo sa Diyos. Nakahibalo siya sa Diyos sa langit. But pag abot diri sa chapter number 3, imong tan-awon dira, no, kung kinsa ni ang Diyos ni Daniel. Kasayod siya kung kinsa ni ang Diyos ni Daniel. So, na-interpret man iya ang damgo niya. Ang damgo ni Nebuchadnezzar. So, karon pag abot sa chapter number 3, makita nimo diha, ang imbis nga magpaubos sa iyang kaugalingon, pero unsa iyang gihimo? Ipaubos sa iyang kaugalingon before sa Ginoo, pero kani nakahimo og ginatawag nga
pride sa iyang kinabuhi. Nakabutang napuno sa ginang ginatawag nga pride sa iyang kinabuhi. So, makita nimo da sa chapter number 1, no? Ingon dira, the king made an image of gold whose high was iya mismo ni kita yon, pero makita nimo diha ang bis nga yan na ba nakita nimo diha kay Nebuchadnezzar nga naay pride sa iyang kinabuhi. No? Naay pride sa iyang kinabuhi. So karon ang kani the construction the image of God, makita nimo diha sa verse number 1, whose height was 30 cubits. So it means 60 cubits. Ano ba? Ano naman, no? So, pila ni ka? 18 inches. So, kung 60 cubits, so, 18 man isa cubit, 18. So, kung imo hunaon is naasa 90 inches o 30 meters. So, pila ka ni? Ang dira og diri. No, pila ka metros ni? Siguro sa 20, no? Kung tibuok lote nato, siguro sa 30. Tama ba? Kaning lote sa simbahan sa 30. So ibarog nimo na nga anak kataas. Nga anak kataas, and then and the breadth thereof 6 cubit, he set it up in the plain of Dora in the province of Babylon. So, itong tanaw ng tao, pila ka na, no? Dirirataman ba, no? Nubo ra kayong tao. So, makita gid mismo sa napalibutan sa kinang ginatawag sa gingharian ni Nebuchadnezzar. So, sa plain of, Dora, in the province of Babylon. So, makita gid mismo. So, gituyo po na ni Nebuchadnezzar para makita sa tanan. Then, pag abot diha, unsay reason po na, unsay po reason ni Nebuchadnezzar ani? Na unsay intended niya, anong patindog niya ning ginatawag nga gold image. Unsay niya, no? So, naitulo diri ka magsuna, nagihatag. Maybe kaning in verse in verse number 2, basa na to, then Nebuchadnezzar the king sent to gather together the province, the governors and the captains, the judges, the treasurer, the counselor, the sheriff, and all the rulers of the province came to the dedication of the image which Nebuchadnezzar the king had set up. So basahin mo diyan, no? So, naitulo kang rason, kasi may reason kung nung kailangan mo niya, ginanong gipatawag niya kani mga ingani. Maybe, makita niyo po diha, again, di ba, na ay isa ka butang, makita mo sa iyang life, ang pride. Then, ang is ang pag-rebellion. It shows sa rebellion di atubangan sa Ginoo mismo. Ang rebellion atubangan sa Ginoo mismo. Balik ta sa atong chapter number 2. Again, giingnan sa may tungod sa Diyos. Ingon sa chapter 2, verse number 36. This is the dream that and we will tell the interpretation thereof before you, the king. Thou, O king, art a king of kings, for the God of heaven hath given thee a kingdom. So, it means siya mismo atasan na maging hari. No? For the kingdom, power, katungod, and strength, the glory. So now, makiksunan, kanang pagpa-presidente, tuyo na sa Ginoo. Gibutang gina sila sa Ginoo. Kana si Nebuchadnezzar pod ni, gibutang po na sa Ginoo nga aron magdumala sa katawhan. No, karon dira. Pero ang nahitabo kay Nebuchadnezzar,
is nagrebellion sa Ginoo, sa Diyos mismo. So mo nang makita nimo diha, Nebuchadnezzar against God of heaven. Kanang nang naghatag mismo siya, kung siya ang mismo kanina Diyos naghatag sa iya otoridad. Ni-rebellion siya. No? Mao na siya ang ginatawag nga rebellion mismo. Then, also, nga gapakita ina sa nga sa iyang mismo kaugalingon nga garbo. Sa iyang pride mismo. No? Sa iyang pride na mismo. So, it means makigsuunan kanang ginatawag nga ang iyang mismong kaugalingon ba consider niya mismo nga siya mismo Ginoo. Siya mismo Dios. Nga ginagauna na siya nga kalibel sa Dios. Di ba? Klaro kayo giingnan sa ni Daniel. For the God of heaven, 37 sa verse chapter number 2, for the God of heaven. Abi gihuna-una niya nga kaning God is susama lang sa iyang gihuna-una nga gods. No? Mo lang niyang una-una pero mo na that's why nag-claim po siya sa iyang kaugalingon. Kung imo tan-awon diya, murag nag-claim siya sa iyang kaugalingon ba nga siya mismo kalibel sa Dios. Like kalibel sa Dios. Na again, na-share naman ako ni sa inyo ha nga naay isa ka tawo nga na-meet nako sa Coastal Road. Amerikano ni siya. Again, kani siyang Amerikano, gitawag niya iyang kagalingon na iyang name, first name, first name, ang apelyido man ang first name, di ba? Ang iyang kanang sample, Kenneth. Sample ako ha. Sample lang. Hindi na ako ingon iyang pangalan. Kenneth Divinity. Kayo. No? Kenneth Divinity. It means, aduna ko'y gahom nga susama sa Diyos. Di ba? Kenneth Divinity. Pero ang apelyido ko, Pama, siyempre. No? Pero gitawag nimo imo kaugalingon nga na kay similar sa Ginoo. Similar sa Ginoo. So, wala. You know what? Makiksuunan. Dili na sa nga anak pamaagi. Nga kaning nakay authority. Nakay gahom. May power sa tibuok katawhan nga mahimo na kang Diyos. Dili nga ana. So tanawa atong kaugalingon asa Christian kasayod ta nga wala tay mahimo. No ubos gyud ta. Ingon sa Bible kung makasala ta, we are nothing. Di ba? We are nothing. So dili nato matungkad kung unsa ang Dios. Dili na ito matungkad ang kung saan ang Diyos. So, karon makiksuunan, pero pasalamat ta sa Ginoo, sa buhi nga Diyos, nahigugma sa ato, naghatag sa mismo nga si Jesus Christ na matay dito sa cross, gilubong, ug nabanhaw. So, karon nakailata, nakadawat ta, aduna tay divine nature. Di ba? Di ba, anak ba? Divine nature. Dili, kanang susama, gihuna-una ni Nebuchadnezzar nga pwede ka maging susama sa Diyos. Dili. Pinaagi ni Kristo kita. Adunay divine nature. Naay divine nature. Dili nga na. No? So, again, ang gihimo niya po dani, makiksuunan, di ba kabantay ka, that king sent, then Nebuchadnezzar, the verse number 2 sa atong text, chapter 3, then Nebuchadnezzar, the king, sent to gather together. So, iyang gihimo, gather. Katong mga leaders, mga naay position, mo na yung gipang tawag diha. So, ang iyang katuyuan po din na makiksuunan is that ipakalat ni sa katawhan ang kanina butang. Kanina butang akong gihimo.
Okay, pakalat ba? Mao na iyang gihimo is ang gihimo niya diri makigsunan, he wanted kanang makig isa lang ang dapat isa lang gyud ang i-worship. Na dapat kanilang i-worship. Dapat kaning bisag kinsa ka, di ba giingon diri all languages. Okay, giingon diri sa ano? Nga dapat itapok sila, itapok pagkauman mag-worship sila. Saan bisag kaning gihimo ni di ba kana sa he wanted a world religion. Di ba? Sound familiar sa karon? Na ingana gyapon, di ba? Na panghitabo. So, but imong tan-awon diri sa atong text, again, murag susama ra gyapon ni sa Tower of Babel. In Genesis chapter number 4. No? Nga kung sa diin nagtukod sila tower. Di ba? Murag united sila una pero gibungkag sa Ginoo. Nya na pud nandi tabo diri. No? So nay mga karon tan-awon nimong kalibutan karon. They were attempting nga iusa ang tanan religion. Di ba? Sige, sulayan nila isa na nato ning religion. Pareha ra man ta pagtuo. Sige, pangutan na akong Muslim. Di ba ang Muslim, Kuya John, dili pareha pagtuo sa nato? Di ba? Pero, tanawon nimo kalibutan karon gusto sila sulayan nila nga pareha ra man ta pagtuo. Pareha pareha ra isa ra ang Ginoo, mao na ilang ginahuna na. Ginatry nila nga iusa tanan. One world religion. So magtuo ba ka na bilang isa Kristohanon padala pud ka ana. No? Kung ikaw ana ma-stand ba ka sa imong pagtuo? Mag-stand ba ka sa imong pagtuo? O sitan karon nga makigsuunan trying to destroy true worshipers. Kanay mga nagtuo gyud kay Jesus Christ. Trying to destroy. No? Every believers in Christ makigsuunan dapat magbarog gyud. Dapat magbarog sa pagtuo. Naiuban na mag-usab. Adunay mga Kristohanon karon mausab. Kay tungod nakauyab og lahi nga di ba? Asa man uban. Nakauyab og example Katoliko iyang dito man nagasimba pitpol man putong uyab ya dito. So dito pud ka mauban. Mo na may tabo ang imong pagtuo matarog na kay tungod sa ingana na butang. We urge sa atong work. Di ba? Makompromise ang atong pagtuo di atubangan sa Ginoo kay tungod sa atong work. No? Di okay man na may work ta. Pero kung ang atong faith makompromise na gani, dili na sa mayo. Dili na sa mayo. So So makita nimo diha unsa ka sindi Bukadisar sa iyang life. So in verse number 3, makita nato diha, verse number 3, makita nimo nag-dedicate na sila mismo sa image of gold. So makita nimo diha. So pag abot sa verse number 3, then the prince of governor and captains, the judges, the treasurers, the councilors, the sheriff, and the rulers of the provinces were gathered together. So, gathered together unto the dedication of the image, the king had set up. So, dedication ba? I-dedicate nila kanang image mismo. So, ang gihimo nila, gihimo sa king,
nahibalo niya nga ah, kani sa isa kuman. Gihimo niya ni nga decree. Nay law, balaod gid mismo in verse number 3. Kalimot ko sa title na. Kalimot ko sa title. So ang title ani sa ganito ta? Not bowing or bending. So, mo na makita nimo kay hapit na ta sa ginatawag nga kung asa na sila Shadrach, Meshach, Abednego. Not bowing or bending. So, mo na makiksunan, makita nimo dira nagdedicate sila. So, again, pag abot sa verse number 4, gi-announce sa then an herald cried aloud, to you is commanded, O people, nation, and languages. Tanan. So kaning nagsakop sa kalibutan sa una, mao ang Babylonian. So empire sa kaning Babylonian sa una na nga kani. So karon makita nimo diha ang ilang gihimo diha makigsunan nga aning decree kung kinsa and that what time ye hear. So morning yung verse number 5, and that what time ye hear, morning ilang decree kung balaod, the sound of the cornet, kanang ginaingon diri nga instrumental ba, and some and all kinds of music. So naiuban di giingon nga instrumental o music nga wala giingon, but kanisa nga part is murag susama sa orchestra ba. Susama sa orchestra kung makadungog ka na nga sound, makadungog ka ng mga music. O sa ano nila diri is to bow down. Mo nilang decree. Mo ni decree or balaod naghihimo sa king nga kung ikaw daw nga dili mag-worship sa Ginoo, ye fall down, worship the golden image that Nebuchadnezzar the king had set up, and whoso, so bisag kinsa daw, feel it not down and worship it, shall the same are be cast into the midst of a burning fiery furnace. So kana nga kung makita kang wala nag-bow or nag-fall down or nag-worship anang ginahimo giset up ni Nebuchadnezzar nga image of gold, na punishment diha dayon ipagakast isa da the same are be cast into the midst of a burning fiery furnace. So makita nimo diha makigsunan ang imo ba nga ano, di ba? Kaning ginatawag nga music or orchestra. Orchestra kani is a part sa atong worship service. Part ni sa atong worship service, di ba? So ang kaning play diri unsa ni part ni sa atong worship service. But sometimes kaning ang music or ang mga instrument di ba makita nimo sa kalibutan ginagamit pod nila, di ba? So kung imo tanawon sa mga ninuno nato ang kanang instrumental, di ba, may na sila for ritual, di ba? Sa ritual mo na ilang gihimo, ritual na ilang gihimo. So or either sa dautan nila gigamit, ginagamit nila sa dautan, halos man mga kalibutanan sa dautan mo gina para sa imong kaugalingon, para sa ingana. Pero asa bilang isa Kristohanon, di ba, as a Christian, we use kanang ginatawag nga instrumental. Ang tumong ana magigsuunan is to worship sa Ginoo mismo, sa atong Diyos. Sa atong Diyos. Dili sa ang instrumental, dili niya sa pangkalibutanon.
usahay na yung mga Kristohanon, ang mga Pangginoo, ginagamit dito sa kalibutanon. Naay nga ng mga Kristohanon. Di ba? Karon, diri, or sampula. Sampula nga. So, leader ka diri. Pag-abot sa gawas, vokalista ka dito. Di ba? Yan na. Ano ka diri? Wala man tay drums, di ba? Wala mong gidang drums. Diri kay, ano ka diri? Example, double bass ka diri. Tigabi ah. Double bass ka diri. Pag-abot sa gawas kay drummer ka sa mga banda. Di ba? So, unsa naman, unsa may tabo sa imuha? Ang kasagaran sa to, we compromise ang Ginoo sa ang pagtuo nato. Ang pagtuo na gi-compromise nato ang Ginoo sa atong pagtuo pinaagi sa music. No, ang kanang music also mao ba na pag-worship nato sa Ginoo. Part of worship. Usahay magamit nato na sa pangkalibutanon. No, daghan mga churches karon, apilo na lang nato ning music. Music, kanta, na ay mga kanta, some, sad to say, may mga Baptist po nag-apply o kaning ginatawag na praise and worship. Praise and worship. One way. Kaya na, no? Nakita na sa Boulevard sa una. Gana na, ano, nasayaw naman ni Baptist diri. Wala naman ni Maon eh. Napi, kayong kanang taga diri pag palda sa mga babae ato. Sundo man ko ato Sunday man to. Kita ko usa naman ni sila diri. Abi na ko Ginoo ni Baptist ni. Pero wala na. Sulod sa simbahan ana imong buhaton. No? So, you know what, makiksunan, pinaagi sa kanang ginatawag nga, kana, usahay mag-compromise sa atong pagtuo. Makalimot tawa, nga, ang kana nga bahin po, pwede, makahimaya gid sa Ginoo nato. Makahimaya sa atong buhi nga Dios. In verse number 7, verse number 7, therefore at the time will all the people heard, so kaning nga time, moment, nga dedicate Manila, kaning gold, image of gold, was on at kaning ilang part sa pag-worship makigsuunan is dili na mao. Dili na sa mao. Ilang gihimo. So, matanawon nimo kalibutan, out, wala na sa ginatawag nga tinuod na pag-worship. Tinuod na pag-worship. Ingon sa pulong sa Ginoo, ingon sa pulong sa Ginoo sa asa naman yung akong notes. Libali naman. 3 ako sa pangitaon. Asa na makita ganing ano, nakalimot ko. Speaking to yourselves. Ephesians. Isunod-sunod ako Ibali man. Tara. Tara. 5:19. Sige ingon. Speaking to yourself in psalms, in hymns, and spiritual song, singing and making melody in your heart to the Lord. Di ba? Ang kanang music is para lang gid sa Ginoo.
Dili sa para sa kuglingon, kundi para sa kaymayaan sa Ginoo. Ang you know what? Ang duha naman ang mahitabo sa music sa imong kinabuhi. Either maapektuhan imong flesh or either himayaan imong Ginoo. No? Or either himayaan imong Ginoo. So karon magigsuunan after this nga nahitabuan ni mga igsuunan nga naghimo og decree. Tama ba akong ano? In chapter number 7, then makita nimo dira, they spake and said, number 7, therefore at the time will all people heard the sound of the cornet flutes, mo na yung mga instrumento, and the languages fell down and worshipped the golden image, and Nebuchadnezzar the king had set up. Muna ang ilang gihimo. Muna ilang gihimo no, nag-worship sila. Wherefore, at the time, kanay makita ni mo diri sa verse number 8, nga kanina time, pagkadungog nilang so tanan nag-worship except sa aning tulo. Nay tulo ka tao diri nga nasakpan sila. So in verse number 8, so may mo makita diha si Nebuchadnezzar na siya butang nga tigtan-aw watcher, tig-observe kung naabay sikwahe ba ani nga kani nga nag-against, wala nag-worship. Yun usahay kaning pag-worship sa Ginoo dili by force. Ipugson ka. Kundi it came sa imong kasing-kasing mismo. No? Dili na sa gipugos ka. So kung imo tan-awon diri, kay tungod ni balaod ni siya, okay, imo diri ba kung naay siguro sa mga tao diri sa ilang kasing-kasing, dili uyon sila. Kay tungod balaod man, gidikri man siya, ilan nilang gituman. Di ba? Dili sa by force ang pag-worship sa Ginoo. Kay mao man ang ginahimo. Tanawa na sa una, di ba ang history nato diri sa Pilipinas unsay gihinahimo. Di ba pag-abot sa mga ginatawag nga Kastila. Di ba? Kung gisa mahilig dig history. Ako di kay ko mahilig, light lang. Pero di kayo, pero mao nang kasagaran mo kigsuunan. Ginapugos ba? Magtuo nga dili. Dili nga na. No? So, diri sa verse number 8, nga nagi-appoint naigibutang si Nebuchadnezzar nga magtanaw, mag-observe. Ganing so nakita nila nga. Ingon diri, verse number 8, wherefore at the time, certain Chaldeans came near, and accused the Jews. They speak and said to the king Nebuchadnezzar, O king, live forever. So, imo din makita, i-appoint ni sila. Pero, but, imo makita po ni, nga, dili pasabot nga, kani sila, Shadrach, Meshach, Abednego, kanang disloyalty diya sa hari kay Nebuchadnezzar. Tungod wala sila na worship diya sa buhi nga Diyos, sa image of gold, wala sila nag-worship. So ang naitabo mo kigsunan, they were accused or falsely accused sa kinang ginatawag nga Chaldeans nga murag dili man loyal sila sa imuha. O kita magigsunan as a Kristohanon, we obey
sa mga gobyerno, sa mga law sa nasa Pilipinas. But kung compromising na gani sa atong ginatawag nga faith, di na ta magsunod. Di ba? Di na ta magsunod. So, that's why kung imo makita diri diretso ang tanan mo, ingon nang why did Shadrach, Meshach, and Abednego refuse to bow sa kinang ginatawag nga golden image? Yung reason, because tungod mga kisuunan, because dili nila gusto nga kompromiso ang ginatawag nila nga pagtuo diha sa one and only living God. Dili nila gusto i-compromise. So nagbarog sila, even ay threatened. Or kanang ginatawag nga threatened sila nga kung dili mo magtuo or dili mo magbow, makadungog na mo sa music, dili mo magbow, ipagahagbong mo sa fiery furnace. Pero unsay gihimo nila makigsuunan? Unsay lang gihimo? They were nga wala sila nag-wave sa ilang pagtuo diha atubangan sa Ginoo. Wala sila nag-wave atubangan diha sa Ginoo sa ilang pagtuon. Wala sila nagtuo ato. Kundi mismo na diha lang sila nagbarog atubangan sa Ginoo. Di mo makita diha makigsuunan ingon sa atong text, even may na-treated na ibarog gyapon sila. Ibarog gyapon sila. Now, makigsuunan. Kasayod ta kung kinsa ang Diyos. Di ba? Kasayod ta kung kinsa ang Diyos. Nakasayod ta nga even sa unsay metabo makigsuunan usahay ang Diyos mo'y mag-deliver sa tuwa. In persecution makigsuunan, isag sa persecution, dili ba imong pagtuo mausap? Sa persecution, example, ginikanan nimo mga young people, ginikanan nimo unbeliever, or parente nimo unbeliever, ingnan ka nga diri ka na mo kay makuha dira, mausab ba imong pagtuo atubangan sa Ginoo? Nakasayod ka, nakaila ka, nakadawat na ka Kristo. Mag-usab ba imong pagtuo atubangan niya? No, usahay ang kalibutan na i-offer. Adunay i-offer ang kalibutan. Karon ka ng kalibutan, usahay nindot man gini. Usahay makaingon ta ba ninduta dira, no? Pero kung once nga mag-compromise na ganun sa imong pagtuo, ya sa Ginoo, ayaw na dayon na. Ayaw na dayon na. It means kung yan ang may tabo sa imong makisunan, nakaminos ka sa atong Diyos. Natanawon ni mo si Shadrach, Meshach, Abednego. Isag unsa pa ka, nagipangutana pa sila. Pangutana sila. Nagitagaan pagit sila chance. Di ba? Ang giingon nga kung dili makadungog na ka sa sound, diha dayon pag laba ka dito sa fiery furnace. Pero pani pagkaahuman, gisumbong pa sila. After gipangutana pagid sila. Di ba dapat diretso na to ihukman sila, ihagbong. Pero gitagaan sila chance ni Nebuchadnezzar kung mag-wave ba ilang pagtuo. Mag-wave ba ilang pagtuo. Pero imong tan-awon dira, wala gid nag-wave ilang pagtuo diha sa Ginoo. Ngana ba ka? Brad, tagay. Mag-wave ba imong pagtuo? Oy, pastor,
Wala, talagsara bitaw na, hindi naman makita. Di ba? Nga na, kasi gara, mag-uli ko dito, mag-uli ko kulan or sa Ililo. Uy, sa. Uwi ba yung mong pagtuo? Ang yana ba? Or either, kanang usahay, kanang migo ni mo sa una. Mangayo na mo pang inom lang ba? Makahatag. Hatag ba ka? No, migo mo man. Pero kanang about na sigani sa faith ni mo, mag-compromise na tubangan sa Ginoo. Ayaw na. Ayaw na. Barugi ang pagtuo. Diha atubangan sa Ginoo. Mo na ibisag si sa drug misa ka bidigo wala ginis not bowing or bending bisag gitagaan na sila ikaduhang nga chance. Pero wala. Kay tungod nakasayod sila, gipakitan pod nila kung sa kagamhanan ng Dios. Mas gamhanan pa ang Dios kaysa iyaha. Di ba? No, nga makiksuunan. Stand firm in faith. So, the importance of maintaining sa atong pagtuo di atubangan sa Ginoo or kanang ikaw lang mismo ba nagtindog ka diha sa kadaghanan or sa kalibutan kanang example sa eskwelahan ninyo, sa work ninyo, outside secular kasagaran sa ato secular kasagaran man sa inyo ha secular man gyud na sa secular so sa inyo ha either ikaw ra ang Kristohanon. Di ba? Na yung mga sa school na yung mga offer, sayaw ani. Kung dili ka mag-apil ani nga activity, mabagsak ka. So now karon, diha na matistingan imong pagtuo. Sa work, imbis Sunday, Brad, double bonus doble. Maganaw ba ka? I-compromise ba man mo ang pagtuo? No? Sunday na Sunday. Dapat magsimba. Asa man ka? Di ba? Mana kasagaran matagos sa ato usahay mag-compromise na atong pagtuo. Na mga area nato sa atong kinabuhi, compromise na atong Ginoo. No, sa mga kigsunan. Stand firm sa atong pagtuo. Dili ta mag-agad sa kalibutan. Kaya atong Diyos, gamhanan malabos na. Tanawan na to si Sadrak Mishak Abednego. Wala sila, nire-refuse nila ang pagsamba o pagbow sa golden image. Ay tungod sa ilang dili nila gusto nga i-compromise ang ilang pagtuo diya sa buhi one and only living God, not bowing or bending. Hangyo mo tagsa sa pagtindog. Let's pray. Let's pray. Ginoong Diyos, salamat karon na gabiho na. Once again, salamat sa imong kaayo ug makaloy sa nasa Christian, reminder sa mong kinabuhi Ginoo. Sometimes, may mga area sa mong kinabuhi nga wala ka na himaya. Nga nag-compromise kami sa imo. Among pagtuo Ginoo. Gadabangi kami nga napay hugot nga pagtuo diha pinaagi sa paggiya nimo sa balang espiritu. Kumbikta sa mong kasing-kasing. Diyos, hindi lang kami sa inyong tabang. We acknowledge your power about sa kanya. Wala kami mahimik. Mga iksunan, ang mensahe, simple lang. Di sa lisod, usahin ang mga panahon nga i-compromise nga natong Ginoo. Ang Diyos, many times,
tungod sa offer sa kalibutan. Kay tungod sometimes naapod sa atong kagalingon ang problema. Say madanita sa temptation. Kaya natin magigsunan, ampo ka. Ampo ni mo sa Ginoo, nga tabangan ka. Nga mahugugod pa imong pagtuon di ato pagkasin. Ampo. Or either, ampo na may mga butang nga imong mga sagaran nga i-compromise ni mong Ginoo kay tungod sa imong mga sala naghimo ato bangan sa Ginoo. Karon iluhod na yampo maginulsol ka ato bangan sa Dios. Just pray, Ginoong Diyos, salamat once again sa imong pulong. Salamat sa imong kayo, kung makaloy sa imong kinubot. Gay, once again, hanggang kami sa imong giya, nagi sa imong balang espiritu. Kung di ka heart, sa akong ginatugyan na tanan, sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Na-bless sa mensahe si Amen. Salamat na ang pagbarog ni mo sa Ginoo. Sometimes, mabati kag kalisod. Mabati kang ikaw na lang, mawala imong kalipay. It takes sacrifice. Kay once barugan nimo ang Ginoo, na mga butang mawala gid imong kalipay, mawala ang imong pagkuan kay hinana mo na. Kung naa kay pukusa, naagi kay biyaan. Amen. Salamat ni Shadrach, Abednego na sila sa foreign land. Gihulga sila sa kamatayon but they stand firm. Kinsa ang ilang gipili mo ang Ginoo. Amen. Salamat sa wali ni kinit no. Nakanimdum ko sa among sundo ba. Na may gipasundo niya bisita naman sila din abot ang adlaw ni pili sila trabaho. Hanyo sila sa kuha, gignan ako sila dili gid mo ang kumasabtan bison saon. Pag once ibaylo ni mo ang Ginoo sa trabaho, dili ni mo visit dire. Di mo focus sa inyo. Wala na naman sila tuwag yun. We need to stand. Akong gignas lang, pinakadako na akong itudlo sa inyo. Unahon yun ang Ginoo. Nawala ang mong friendship, fellowship. Mamiss na mo sila, pero we need to stand. Anak ko, Eds, barugan ginato. Gignan ako sila. Kadumdum mo sa simbahan. Kailapod mo sa mua. Anytime, pag mupili mo sa Diyos, mabalik mo, balikan buta mo. But ipili man lang trabaho, nag-commit sila. Pila ka bulan, pili po na mo ang pagbiya sila. Dili sayon, amen? Pag mutindog ka sa pamaagi sa Ginoo, dili sayon gyud. Sometimes na mga friendship mawala. Sometimes na mga butang na magsapiri ka, mawadaan ka kaptangan. Sometimes hulgaon ka sa kamatayon. But we need to stand, amen? Pag once gani wala na magbarog para sa Ginoo, unsa na lay gamiton sa Ginoo, amen? Salamat ko dos bangkiruhan. Sa pagsulti nako daghan man sila, naiuban pod ni biya sila sa trabaho. Ingon sila, Brad, pilion na mo ang Ginoo. Ingkuloy gid ang tao kung biya sa Dios. Trabaho lang, baylo na mo sa Ginoo, dili na sayon. Bisan ako nakadungog ko sa baba ninyo. Nawala nga akong pagrespeto sa inyong mawala ako respeto sa ila ba? Unsa pa ka og ang Ginoo inyong sultian ana? Nga nagipili niyo ang pagtrabaho kaysa pagsimba. Muragod sila natulala agad. O na mga tao na wala na naman sila nakita gyud. But we need to stand, amen? Inana ministry sometimes grabe ka sakit gyud. Tudlo kag tao pero pilion nila ang dili ang Ginoo. Magbulag mo sa kanang inasingkasing nga pagbulag. Pero masakitan gyud ka, amen? Grabe mong effort, ampo, tudlo pero pilion nila ang dili ang Dios. Salamat sa kanang wali, amen? Pilion gyud tong Ginoo, amen? Magkaon sa man wala tay kwarta bisan pang mga pasmo ta. Pilion gyud ang Ginoo. Once gani ibaylo nimo ang Ginoo,
dira na nimo mabalaan. Ang pika side sa Ginoo ang iyang pagka isog, ang iyang pagkakuan. He is a loving God. Make sure kanunay ka dira ba? Kay nay duha ka side ang Ginoo. Siya may gugmaon nga Ginoo. Just pud siya. Kung unsay imong pilion, iya po nang ihatag sa imo. Mana nga nay mga Kristiyano, ipili nila ang mga butang. Mana nga wala gi sila uban is Ginoo. Mana salamat ni Shadrach, Meshach, Abednego. Bisan isugba sila, ipili gid nila ang Diyos. We ought to obey God rather than man. Mana pinaka-strong nga verse pag madako anang mo grow na ka ba. Salamat nit. Og yan po to skinit, kay dasig skinit. Amen. Kung nasayod lang mo, sikinit lang wanadot lang og mga kaluyahon, mga discouragement. Dako kay ang kalipay kay na maabot na blessing. Amen. Pray na to sikinit nga tagaan siya partner. Amen. Mana yan po sila kay ugihan man sa kinit, mga kwarta man na. Ang partner gyud importante sa tibok kinabuhi sa ministry. Salamat nit. This time mo magkwatag offering para sa church. Ayaw kalimot, after service naatay matutay lang Brother Alan katong gusto mo attend sa funeral dayon sa Domingo na ay kwan sa mga bata kanang Christmas fellowship. Dayon hanyo ko sa mga membro no. Kung gusto ka mo tabang ana sa mga bata, at walang si Berdante, tagai siya o panalangin, malipay gina siya. Dako ilang kasing-kasing, pero gamay man lang bulsa, may mo ang tatag panalangin sila. Ayaw po sa Domingo, kay dili na mapalit yun. Bisan taman sa Bernes o Sabado, makakaya pa na sila. Kaya naan sila gipang kuano anda, mga bata, pagkaon lang ilang kalipay na. Simple lang kayo. Ato ipakuan sa ilang nagapaluyot sa ministry da, amen? Blessing si Dante dra, si Ma'am Jira, grabe na sila kabilar. Gwapo ang dagan dito sa children's ministry. Nagligo ng mga bata, naghahatagan na yung mga bata, amen? Manang kung nakay katag sa children's ministry, pwede na idaritso ra ka Dante gyud. Ma'am Jira. Og let us pray aning offering sa church natong iampo. Ginoong Diyos, salamat Lord sa wali, Ginoong Diyos. Sometimes, Ginoo Lord, hulgaon mi sa panahon. Sa ubang tao, Ginoong Diyos, nga Lord, pilion ang pagtuo, Ginoong Diyos, na mabutang kaysa imo, Ginoo. Salamat, Lord God, nga ang Biblia kanunay nagapa-remind sa mua. Bulahan gyud ang mopili sa Dios. Kung ang gapili sa Dios, adunay kadaugan. Siya man si Shadrach, Meshach, Abednego, Ginoo. Salamat, Lord, nga ibutang na sa mong kasing-kasing, Ginoo. Bisan pa ang kamatayon, ang kagutom, Ginoong Diyos, ang kasamok, Ginoong Diyos, ang mga pagsulay, pilion na mo, Ginoo, magpabilin kanimo. Kaysa mga butang, Lord, nga maghatag sa amog maayo, pero Ginoo, wala ka sa amo ang poder. Kusa, Lord, kami naghanyo, Lord God, kana nga mensahe. Tabangi kami, Lord God. Salamat, Ginoo, kaning oras, Lord. Personally, Ginoo, na-remind ko, Ginoong Diyos, Lord, hapit ko kalimot. Kabisan nun sa kalisod, ulgao man sa kamatayon, pilion gid ang Dios. Kay wala may mahimo Ginoo ang Dios mangyapon ikaw ang katumanan sa tanan. Gusto Lord kung nami mga pagsulay sama ni Shadrach, Meshach, Abednego, tabangi gid may Ginoong Dios. Ay pahinomdom ka namo Ginoo nga ikaw ang tinubdan sa tanan sa among kinabuhi, sa among kaluwasan, sa tanang butang mo na angkon Ginoo, ang paglaom, ang tanan Ginoo, labas sa tanan. Ang kinabuhing walay katapusan. Gusto Ginoo, wala na nagkulang kanamo. Ang problema na lang Ginoo say madaog mismo pagbati Ginoo na. Lord amo nang gihanyo si mo kining mensahe ibutang gid sa among kasing-kasing Ginoong Dios. Sa bisan unsang panahon, sa kalipay man, sa kalisod, sa kagutom, kalibog Ginoong Dios, ibutang Ginoo kining mensahe sa among kasing-kasing. Ginoo naghanyo pod mi kining halad Lord God alang sa pagtabang sa simbahan. Imo Lord nga kini hindumanan kanimo nga ang imong mga katawhan dako gugma kanimo pas pilion namo mohatag kaysa dili Ginoong Dios. Gusto Lord kini tanan namong paghatag am ginatugyan sa imuha. Buhi nga halad ug among pagpasalamat sa ngalan ni Hesus gihambon tanan. Amen. As you give ang Ginoo mapanalangin si imuha.
Alright, akong giyang yung matagusa sa paliog sa pagtindog. Before we pray, mga igsuna, let's sing one hymn. Let's sing a final hymn this evening. Tis so sweet to trust in Jesus. Akong giyang yung matagusa sa paliog sa pagtindog as we sing our final hymn. Tis so sweet to trust in Jesus. Let's sing one verse only, mga igsuna. Let's sing all together, verse number 1. Now, tis so sweet to trust in Jesus, just to take Him by His word, just to rest upon His promise, just to know, thus saith the Lord. Chorus. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove Him o'er and o'er. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh for grace to trust Him more. Ampo ta. Kanimo langit nun gamhanan nga mahan, Ginoo salamat kay ning atak na sa kagabhion. Salamat Lord sa higayon nga kami makatigom, makasimba Ginoo sa espiritu kamatuoran. Salamat Ginoo sa paggamit nimo kang Brother Kenneth to give para paghatag Lord sa mga mensahe. Gamita ka to Ginoo makadasig kanamo, makainomdom Lord sa imong kabubuton sa imong kinabuhi. Bisan pa man Ginoo naga-pray kami. Ikaw Lord mag-uban pa sa amo ang mga buluhaton karon sa pagpamauli, safety nga pagbiyahe. Kustanan Ginoo nagapaubosap kami sa mong kaugalingon. Karon takos kami Ginoo sa pagdangop diha kanimo. Ginoo dada kami sa mong tagsa sa panimalay nga bitbit ang tinuod nga kalipay. Tugyan kanimo ang tanan sa ngalan ni Kristo Jesus sa mong Ginoo manluluwas. Amen. Daghang salamat sa matagusa. God bless you. Take care and you are all dismissed. And once again, natay ko funeral service dito Brother Mark. Last vigil. Natay church di padulong dito. Daghang salamat sa matagusa.